Itong mga nangyari ho na lihim na inutos ng ICC na biglaan, mga kaibigan, para kunin sa Pilipinas itong mga nabanggit kong pangalan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Nako, matindi ho itong mga kaibigan. Sa wakas, inutos na ng ICC na kunin. Ala, ay kaya pala itong si Digong ay tahimik at hindi mo alam kung nasaan na ngayon. Itong si Bato ay bigla din nung tumahimik, mga kaibigan, dahil sila ho ay nataranta na dito ho sa lihim na inutos ng ICC, mga kaibigan. Marami ho ang naghihintay dito pagsapit ng taon 2025 sa latest update. But ito, mga kaibigan, ang latest update sa ICC na lihim biglang inutos na kunin, mga kaibigan. Yan ang ating bibigyan ng linaw, mga mahal kong taga-subaybay. Ano itong matinding utos ng ICC na kunin, mga kaibigan, ng palihim. Okay? Kaya lihim na ginawa ito ng ICC para na sa ganun ay hindi matunugan at sa mapayapa na pagkuha, mga mahal kong mga taga-subaybay, na yan ay kinumpirma, mga kaibigan. Eto, at wag na po nating patagalin, mga kaibigan, inaanyayahan ko po kayo na kung pwede lang patapusin ng vlog na ito kapag mayroon po kayo mapagkakataon. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan at siyempre, higit sa lahat, yung mga tinatalakay po natin ay nandiyan po ang kasagutan sa bandang gitna, mga kaibigan. Shoutout po sa lahat. Isang like ho sa video na ito. Isang palaala. Eto, ibabahagi ko po sa inyo. Kay Edgar Mato Bato dahil sa lumabas. Nabuhay muli ang issue kay Edgar Mato Bato dahil sa lumabas na artikulo sa The New York Times nito lamang Enero 5. Sa article po na sinulat ni Hannah Beach at may mga larawan ng tanyag na photographer na si Jess Aznar, sinundan nila si Mato Bato sa kanyang pagpuslit ng Pilipinas sa tulong ng dalawang pare. Ito raw ay para mapasaya. Iyan, mga kaibigan, na ang latest update dito sa ICC. Panoorin po muna natin at pakinggan, at maya-maya ho ay ibabahagi ko po sa inyo ang anumang impormasyon pa tungkol dito sa lihim na pagkuha at inutos na ng ICC na kunin. Heto po. Ilalim na siya sa International Criminal Court sa Europa. Pero higit sa lahat, nagbunyag si Mato Bato ng mga dagdag na detalye sa kanyang umunang papel bilang miyembro ng Davao Death Squad. Ilalarawan po namin ang ilang detalye dito dahil ang New York Times article ay hindi po nababasa ng maraming Pinoy. Halimbawa, at pasintabi lamang po, ayon sa... Ayan, pasintabi lang po sa mga kumakain na itong maririnig at mapapanood nyo po ay medyo masilan sa mga minor de edad, gabayan po ng mga magulang, at siyempre ipahintulot po kung maibagi ko po sa inyo ito. Dahil ito po ang tunay na pangyayari, ang mga pinaslang di umano at inutos nitong si Digong dito ho kay Mato Bato. Kwento ni Mato Bato kay Beach, isa sa mga trabaho niya ang paghiwa-hiwalayin ang katawan ng mga biktima ng Davao Death Squad. Liban sa tatanggalin ang ulo, kamay at paa, tatanggalin pa raw ang mga laman ng tao at saka isisilid ang ulo sa loob ng katawan. Dagdag pa niya, tinatanggal niya ang mga tainga na walang totoong dahilan. Pero pag nagsimula na raw siya, dire-diretso na. Pasintabi rin po sa... Yan po, mga kaibigan, grabe ano. Yan po ang kanang kamay ni Digong na inuutosan niyang pumaslang na membro ng Davao Death Squad. Yan po si Mato Bato, mga kaibigan, na ngayon ho ay nandiyan na hawak ho ng ICC. Mga kaibigan, ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano itong inutos ng ICC na kunin na
mga kaibigan, na nangyari po, huwag po kayong alis sa bandang gitna po nito, ay babahagi ko po sa inyo. Sunod na detalye, sinabi daw ni Mato kay Beach at isa pang DDS, nagsabi rin kay Beach, na minsan nilang tinikman ang isa sa kanilang biktima. They grilled and ate the flesh, each bite tightening the bond between the hitmen. Lahat daw ng ito, ikinahihiya at nagsisisihan ni Mato ngayon. Hindi Nako po, matindi ho ito. Yan po ang latest update na revelasyon na utos ni Digong na napakaraming tao ho na pinapaslang dito ho sa membro ng Davao City Squad na si Matubato. raw siya humihingi ng patawad o ng immunity, handa raw siyang parusahan, basta't maparusahan din daw ang nag-utos sa kanila. At yan, ayon kay Matubato, ay si dating Davao Mayor Rodrigo Duterte. Sa umpisa raw, inisip nila na mabuti ang kanilang ginagawa na patayin ang mga umano'y salot ng lipunan. Pero kalaunan daw, nasama na rin sa hit list ang mga kalaban sa negosyo at sa politika. Ayan ang matindi. Kalaban ay konsensya. Kaya sabi ko ni Matubato, di bali siya nga makulong at pagbabayaran niya dahil nandun nga ang konsensya, syempre dapat makulong din itong nag-utos sa kanya na itong si Digong. Ayon kay Beach, nag-counter-check daw siya ng mga detalye ng kwento ni Matubato sa ibang mga umaming DDS members at tugmaraw karamihan ng mga detalye. Unang lumitaw si Matubato taong 2014 nang humingi siya ng tulong sa Commission on Human Rights. Kalaunan, ginawa po siyang testigo ni dating Senadora Laila de Lima sa investigasyon sa mga EJK ng Senate Committee on Justice noong Nako, napakaraming pagsisiwalat nito. Importanteng mahalaga ho na malaman nyo po ito, mga kaibigan, dahil ito po ay isang daan para magkaroon po ng hustisya itong mga biktima ho ni Digong at ni Bato. 2016 kung saan chairman dati si De Lima. Pero pinabulaanan ng ilan sa mga pinangalanan niyang DDS members ang kanyang pahayag at kasama sa mga kumontra sa kanyang Senate testimony ang dating Davao policeman na si Arturo Las Cañas. Pero matapos ang ilang buwan, bumaliktad din si Las Cañas at kinumpirma ang mga sinasabi ni Matubato. Katunayan, si Las Cañas pa raw Kita nyo ho. Noong panahon ni Digong ho, ito ay bumaliktad dahil ayon sa kanya ay tinakot siya. But biglang kumampi ho kay Matubato itong si Las Cañas. Kaya hanggang ngayon po ay magkasama na po itong dalawa, si Matubato at itong si Las Cañas, at idinidiin itong si Digong. naging handler ni Matubato sa umano'y Davao Death Squad. Para malinaw po, mulat sa pool ay pinabubulaanan ng dating Pangulong Duterte at ng kanyang mga tagapagsalta ang lahat ng pahayag ni Matubato at pati na rin ni Las Cañas. Lahat daw ng mga ito ay guni-guni lamang ng mga kaaway ng mga Duterte. Kalaunan, nag-ibang bansa si Las Cañas at huli natin narinig na hawak na raw siya ng International Criminal Court or ICC bilang po isang testigo laban kay dating Pangulong Duterte. Si Matubato naman medyo natagalan sa proseso. Pero nung nakaraang taon, lumipad na rin daw siya sa ibang bansa at pinaniniwalaan ngayong nagtatago sa Europa sa ilalim po ng proteksyon ng ICC. Ayun mga kaibigan, na maliwanag na itong si Arturo Las Cañas at itong si Matubato ay magkasama ho, hawak ng ICC, mga kaibigan, upang tumistigo laban ho kay Digong dito sa tinatawag na mga pagpaslang na sila noong membro pa ng Davao City Squad sa ilalim po ng pamumuno nitong si Digong. Mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Ang sinasabi ho natin, bibigyan ko lang po ng linaw, disclaimer. Maliwanag ho dito na inutos na ng ICC na kunin sa Pilipinas itong si Matubato. At yan ho ang matibay na ebidensya. Lihim na kinuha, lihim na inutos ng ICC sa Pilipinas itong si Matubato dahil lihim mong nakaalis. Wala ho nakakaalam kundi siya. At siyempre, itong mga tumulong sa kanya na ngayon ay hawak ho ng ICC, nasa kustudiya ng ICC, itong si Matubato upang tumistigo laban ho kay Digong dito sa kaso ng mga kinakaharap ni Digong, ni Bato at iba pa nilang mga kasangkot.
mga kaibigan. So maliwanag ko, buti po nun tayo nagkakaintindihan. Ha? Itong mga nangyari ho, na lihim, na inutos ng ICC, na biglaan, mga kaibigan, para kunin sa Pilipinas itong mga nabanggit kong pangalan. Yan po ay ginagalang natin, mga kaibigan, na yan ay pinatunayan ho. Ayon dito sa ibinahagi ko po sa inyo. Muli po maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Bye-bye. Talapakan.